ang surrounding environment. So mga barkada nimo Barkada. ah, nag nag ah, kuan nimo nagdala Mm. sa 13 years old ka pa nito. So ilang taon ka na ngayon? 48. 48. 48 na po. So at 20, 30, 35 years. 35 years ang pagkalulong mo sa alak, Oo. no? Mga 3 months pa, hindi na. So 3 months na siya ngayon. So lagi itong walang araw na hindi siya malalasing. Mga 3 months, di ko mainom. Napayosay nga, mga 1 month, Mm. di kainom. Pero after that, lasok, mga 1 week kung makasugod na. Ah, 1 week, 2 weeks, mga... Pero- ganun sa- latang-latang. Oo. Kanang continuous na 2 weeks. Ah. Na masundan. Kung masimulan. Oh, na po siya. Di na ko mainom oy. Mm. So malipay mi nga like naa siya yung murag 2 months nga off tayo dili makainom. Mm-mm. Pinakataas tingali mga 4 months may awa di na tiyan mo inom pero Mm. mag-crave tingali siya. Mubalik na po. Once mubalik, In, makainom siya. ma-intensify yung pag 2 weeks. kapag babalik. Mm. Pero Maka-trigger o inom, Di na mo 2 weeks na po na. When you done every day, Continuous siya. basta gabi, manamato. 24/7. 24/7. Grabe mga kapatid. Kapag si Bert Glenn mag-fasting siya sa pag-inom, pero sa pagbalik din, Grabe no? 24/7 ang pag-inom. 2 weeks. Ito yung bago kayo pumunta sa office, 'di ba? Bago kayo pumunta, 2 weeks. Yung pagtulog mo 1 oras lang. Oo. Paggising inom na naman. Pero hindi ka malasing. Dili na. Sa 2 weeks, Ano? hindi siya makalasing. Hindi na nagtrabaho. So, for 2 weeks, humihinto din siya sa pagtrabaho. Sa bahay. Mm. Mag-inom na po. So, doon lang magstay siya sa bahay. So, Kwarto. sa kwarto. Oo, kwarto ra. Mag-close na siya. Mag-isolate ka sa sarili mo. Oo, sa kwarto ra. Yan, mag-inom-inom ginagman. Pero, sabi mo kanina, may bubulong sa'yo. Oo, oo, oo. Malinaw na malinaw yung boses. Yes po. Ano sinasabi? Nga, lami inom. Yun lang. Oo. Kunya. Pero, sabi dito sa salaysay mo, yung tindera, palagi nakakita sa'yo na may kasama kang 2 itim na tao. Oo. So, sabi dito, tinanong daw kanya na nasaan yung 2 itim na tao na kasama mo. Yes po. So, palagi to kapag pupunta ka sa tindahan. Nakakatura pong higayuna. Isang beses lang. Isang beses lang. So, ano nangyari sa pagpunta mo doon sa tindahan? Ano sabi? Na sabi ng tendera, ingon siya. Asa may mong kauban? Ako, aman dire. Ari man katong yagi, may kauban mo duha. Mm-mm. Dako o gamay. Dako gamay. Oo. Ayun ko. Isa may kuyo nang ako ra man usa. Sa Mm-mm. na kay kauban. Mm-mm. Matuwa na lang kung mo question niya. Okay mo taas naman conversation. Mm. So, no, kinsa may kauban ang ako ra man usa tiglaag. So, ikaw lang yung isa napupunta sa tindahan, pero may nakita Oo. sa tindera na may 2 kang kasama, Oo. malaki at maliit. Anong naramdaman mo? Wala lang kung magkuan, mag-mind father. Oo. Wala lang. So, hindi mo lang inintindi. Oo, hindi na intindi. Mm. So, just imagine 2 weeks kapag yung cravings niya murag mo tukar, no? So 2 weeks. 2 weeks. Higit sa 2 week or 2 weeks lang. After that, maging normal na naman siya. Pinakataas na 2 weeks. Pag hindi na siya uminom, Mm. kasi Father, isirhan, Na ilak. ilak namin yung mga door para Gawas. hindi siya makagawas para hindi siya pambili ng alak. Alak. Pero, kaya nga, kung
mag-inom siya, mo-absent ako para Mm-mm. magbantayan ko siya. So, hindi ka na magtrabaho na eh. Nagtrabaho man Kung ilock yung kwarto para hindi siya makalabas, para hindi makainom. para hindi kayo makainom. Pero anong gagawin niya? Dahil iinom pa rin eh. Kalinga pang noktok-tok-tok, pero gibain yun ni Ah, kung maano, kung so isisirain niya yung ano, gibain yung lock. Ilang beses na So, i-lock nyo ito sa kwarto. hindi kapag naman sa kwarto. Sa gate lang. lock. Yung gate. Yung gate, bahay. yung kwan. Ang gate lang yung i-lock mo. May exit, dalawang Para exit ano kasi. kasi gusto niya suroy-suroy sa sala, at sa kusina, balik na naman. So, hindi ka, restless ka. Restless. Restless. Hindi mo maintindihan bakit restless ka. Yes po. Pero gusto kanang murag radyo magkuha nga ikyasta labi pa. So, laging may bubulong sa'yo na ang sarap Mura na siya, na oh. mag-inuman tayo. murag konsensya kin tayo, Ah. murag konsensya Pero malinaw na malinaw. malinaw na malinaw. Yung boses nila. Mm. Itong boses niya, marami ba? Or isa lang na tao? Mura na siya una-una ra kin tayo murag konsensya ni mo. Parang hallucination din. Oo. Pero, sabi mo mabigat itong shoulder mo. Magkuha ganina. Mm. Dito ko kalit lang po siya og kuan sa mga 30 minutes after na mabot dito. Bumigat. Tapos gawas. Sumuka ka. So, ito ay pabalik-balik lang na eh. So, every time na bibigat yung dito niya, so, continue to pray. Dahil nung unang pagpunta mo dito, ilang kilo yung pinasan mo? Estimate, Mga 5 kilos. 5 kilo. Ang bigat. Bigat nga. Sakit. Pero masakit yung ulo mo sa Sakit po. unang pagpunta mo. Pero sabi mo kung naalala ko, tama yung pag-alala ko, sabi mo, nagagalit ka sa akin nung una. Oo, yung una. Anong sabi niya, Nay? Nung una, kung dadalhin ka namin ni Father Darwin dahil kakaiba na yung na-observe nyo sa kanya. Kasi Father, sinabihin ko nung dalhin ka kay Father Darwin. Sabi mo na eh. Hindi ko na naintindihan kung anong nangyari sa kanya. Mm. Para naman siyang, sabi niya, Mami, Mm. yung kaluluwa ko, pinakuano ko na sa demonyo. Sabi niya? Oo. So, inaalay na niyo Oo, kaluluwa inaalay niya yung sa kaluluwa demonyo. niya. Sabi niya sa akin, Mm-mm. one night to. And then, sabi niya, para ano? Para kay ikaw, taas ang kinabuhi mo. Yung buhay mo. Oo. Tataas yung buhay mo. Oo, mataas yung buhay ko. May covenant At pala saka- sila sa demonyo. At saka si Clark daw, maganda ang yung health niya. Yun ang ganun. Hindi ko doon gusto. Gusto kung kunin ko sa Diyos ngayon, okay lang. Kung yun, huwag na dalhin ka natin ka Father Darwin. Anong sagot niya? Sabi niya, ayaw niya eh. Sabi niya, Sakit baka sa masuntok tenga na eh. ko. Baka masuntok ko si Father Darwin. Kung dalhin, sabi niya, kung dalhin mo ako dito, Mami, igapos mo yung kamay ko. Kari baka masuntok ko si Father Darwin. Malaki pala ako. At malakas. So, problema ko pag baka pero wala naman. Wala. So, ngayon bro, Yes po. bakit nasabi mo ni nanay na inaalay mo yung kaluluwa mo sa demonyo para tataas yung buhay ni nanay? Bakit nasabi mo yun? Kasi love kasi yung mother ko. So, bakit nasabi mo yung kaluluwa mo, inibig mo yung nanay mo? Pero bakit nasabi mo na isanla mo yung kaluluwa mo sa demonyo? Mating lang sa isip ko. Parang lang, intentionally mo Wala pang bumulong sa'yo. wala. So, dahil sa pag-ibig mo ni mami mo, so handa kang iaalay yung kaluluwa mo sa demonyo. Yes po. At magandang buhay sa kapatid mo. Dalawa lang kayo, di ba? Tatlo. Babae ang nasa middle. I see. So, hindi pa nakapunta yung babae na, no?
Wala dito? Wala dito, nandun sa Legazpi. Nandun sa Bicol. So, yun po mga kapatid. At sabi mo kanina, nung narinig mo yung pangalan ko, masakit sa tainga. Sakit Bakit? sa tenga. Lalakad ako palayo ni mami. Pero maliban sa masakit, dahil sabi ni nanay na pupunta tayo, dadalhin ka namin ni Father Darwin. So, sumakit yung tainga mo. Oh, sakit. At sabi mo, masunto ko yan. Mami, Sabi niya, ayaw ko. Ay, hindi, danin ka kay Father Darwin. And then, at ano yung feel mo? Dahil may sinasabi ka, masuntok ko si Darwin. May father ba yon? May father, Darwin? Oh, masuntok ko si Father Darwin. Oo, parang iba yung karamdaman ko. Parang Mabigat. sakit. Masakit. Oo. Masakit yung pakiramdam mo. Mm. Nung sinabi ni nanay, nadadalhin ka dun sa office. Oo. Mm. Sakit. Parang ayaw ko. So, nag-react ka. Oo, nag-react talaga ako sa pangalan mo. Sabihan ko sa mami nga, mami, dadoon ko mo ito, bangani ko, kay basig ko siya mahitabo. Basig maka. Meron ka nang na-feel na kakaiba Ano? nung si nanay nag-invite sa'yo o dadalhin ka dun sa center. Oo, parang aggressive ako. Reactive. Oo, reactive na ako. Ayaw ko. Pero nandun ka doon, te, sa pagsabi ni nanay. Sila sa room, Father. Nandun sila sa... Nandun ka din. Inisulod man siya dito sa May room ni mami. sa room ni Mami. Yan, nigawas siya sa Mami. Atong dalawa na ni Father. So, 2 weeks na yon na umiinom. Si Brooklyn, mga kapatid, Brooklyn Ratso, sa... Anong buwan to? February. February. So, grabe yung pag-inom niya. At dahil doon, 1 oras lang yung pagtulog niya. And after sa pagtulog niya, mga kapatid, iinom naman siya na maraming mga wine. So, nakalabas siya. Oh. Ikyas. Maguba man niya, Father. Sisirain niya yung lamp. Sirain yung So, wala kayo doon. Nagtrabaho kayo. Matulog kami. Mm. Yung lamp niya sirain. So, madaling araw ito. Lalabas siya. So, may times na kanang taas-taas na yung inom ba? So, may nga, dili gid nato ni siya ipadlock. Mag-continuous gid ni. Basi maabot nag 3 weeks. 1 month, ana. So, magpadlock me. And then, mauna, magbaylo-baylo rami ni Mami. Ako ang nasa sala. Or siya. Dayon, ipadlock sa namo ang exit door sa likod. So, nakapadlock na tanan. But if ever makatog kay na kapoy bitaw gyud Ikyas. naay kuan nga makasend siya na Natug na mo. matug na mi. Ikyas. So muna mo ikyas. Ikyas siya. Kasi, sa iba sila kay Papa Dar nga, sabi, work na nako. Fight ko na doon. Tago siya. Tago niya. Ito sa work. Inom ko. Bakit hindi sila kakuan nga. Ito sa lingundang na ko punong tas-tas, gihapon, naglagan sa inom. So, Sa para work ko. so, may panahon pala na ipadlock yung bahay. Dahil mag-isolate siya sa sarili niya. Pero para makatakas siya, magpaingon lang nga mo trabaho. O kana na mahuman na tinga. Mahuman yung sessions na niya. Balik na ko trabaho. Trabaho na ka, okay na ka. Ano ba? Mukawat gihapon. Pero, sa una nating, dahil nadala ninyo ito sa office, kailan yon nadala? March ba yun? Sa First week sa March or February? Feb to Father, basta kay ang ni adto mi gikan ko Cebu adto ni uli ko kay mga adto lagi Feb 28. February 28. So, nung una mga kapatid, unang pagpunta nila doon sa office, February 28 at paalis na kami sa labas ng bansa. At namimigat na yung shoulder niya. At sumakit yung ulo mo. Oo, na, Father, pero kaya ra. So, meron ka ng... Pero during exorcism, simple prayer of deliverance, anong naramdaman mo doon? Sa English pa yung prayer, Father, okay pa.
So, pag Latin na, parang Sa Latin prayer. sakit na sa dunggan. Then, parang nag-megaphone sa ears. Ah, malakas. malakas. Kaya nangutana ko sa mami kung masabog. Asa ka nag-story ato bang ba? Yung pag sigaw mo, Wala na. at sumuka siya, di ba? Sumuka. By the way, mga kapatid, may sa pagpiesta natin ni Saint Michael, no, linagay ni nanay dito, no? At bigla lang siyang sumuka. Sumuka, no? At nag-resist yan ito. Sana, Mami, huwag mong ibigay yan sa akin. Ipalayo yan sa akin, di ba? So, grabe po yung relic ni Saint Michael. Malaking tulong po sa Ministry of Exorcism, Ministry of Deliverance po. At naka-witness tayo lahat na no? At fiesta ba yun? Hindi pala. Bumisita kayo, buong pamilya. Nandito si Dr. Dr. Clark, no? Bumibisita. Sa May 16 yun? Oh, May 16. At tininigay ko po ito sa kanila. At nag-react siya dito, no? Huwag niyo yung ilapit sa akin, Mami. At si Mami na, dilapit niya, nilagay niya dito. At sumuka siya, no? The power of the relics of the saints, mga kapatid, no? At mismo sila maka-attest nito, no? At dito natin makikita na itong pagka-alcoholic niya ay may demonyo. Lahat ng mga addiction pala ay may demonic influence. At hindi lang po, sa naobserbahan natin, hindi lang ordinaryong demonic influence during sa simple prayer at sa mga deliverance natin at sa simple, yung Latin na exorcism, simple prayer of exorcism, mga kapatid, sabi niya, parang may trompa. No. At sumisigaw siya ng aray! Grabe yung lakas ng pag-aray niya. At nung linagyan, kung naalala nyo, nilagyan natin ng holy and exorcise oil dito, yung likod niya. At yung panahong iyon, mga kapatid, dun siya sumuka. Yung suka niya, grabe, no? Di ba? Parang nag-hangover. Hangover ba yun? Tawag doon. So, yan ang nangyari during sa ating hindi ko akalain dahil nag-simple prayer of deliverance tayo. So, pagbalik ko at sa kasamahan natin, nag-deliverance din sila, anong nangyari yung doon ako sa labas, di ba? Nag-process tayo sa'yo at nag-deliverance yung team sa'yo. Yung first po, pagdating ko before sa room, sabi ng minister, Deliverance minister. Deliverance minister nga, mayroong may growl dahil before ako nung enter sa room. May Before- Narinig niya, may tunog, may boses. Before sa pagpasok ninyo sa deliverance room, may malakas daw man. Yeah, ino-open niya yung door. Okay, parang alaman niya nga nandun na ako sa labas. sa labas. Yeah, tinanong niya ako, nag-ano ba ako? Nag-growl ba ako? Sabi ko, wala akong narinig po. Yun yung kasama mo. At during sa prayer, ano nangyari? Gayon din, so sakit yung likod, saka nagsuka. Suka. Yes. Pero conscious ka na nun. Conscious na. Nung una, unconscious ka. Yung una. So, ang ano basta full position, maging unconscious ka, di ba? Normal naman yun, nag-interview pa ako sa kanya, conscious na conscious. Pero during sa prayer, Yes po. may panahon na naging unconscious ka. Pagkatapos yung aray, Conscious ka pa doon. hanggang lang doon, pag yung agay, Pero yung pagsigaw mo na malakas at yung nanginginig ka, wala na. Hindi niya alam. grabe na yung ano niya. No? Pagsigaw, gano'n na. Hindi ko na alam. Hindi mo na alam. Pero, naalala nyo yun, Nay? Dahil dito, ito yung testimonya mo, pero nandun naman yung case officer. So, may file ka man naman doon. So, titingnan natin yung observation sa case officer. Dahil ang naalala ko, dahil February 28 pa yon, ngayon is May na, ang naalala ko lang ay grabe yung pag-close ng kamay mo. Gano'n na. Parang
Oh, parang ma-super science ka na sa Wah! Ganon, no? So, after sa prayer, di ba, during prayer, gusto mo na, during sa misa pa, ang naalala ko sa sinabi mo, gusto mo nang umuwi. Gusto ko na lumabas. Lumabas. Tapos Bakit? nakita ko Ano yung... nangyari? Anong feeling mo? Na-feel ko nung nahaglok. Intensify yung feel mo. Oo. Tapos nakita ko sinira yung mga gate. Sa ako kumagkas. Hindi ba nang close ang gate, di ba? Sa, Ano lang, Father. Murag, i-close na siya. I-lock. i-close yung gate. Yung gate dito sa sa gilid, no? Tapos, saon, may nako. Pag-ikyas. Naman, mauwaw po kung gawas ko. Mm. So, nagtulipungan siya, Father. So, ang feeling mo ay gusto mo nang lumabas sa pagrating mo sa center. And then, after sa prayer, anong nangyari? Anong pakiramdam mo? After sa prayer. Gaan kaya kung feeling niya, wa man jud ko'y kao na to mga pila ka adlaw. Hindi, lagi kang umiinom eh. Oo. 2 weeks? More than 2 weeks or within 2 weeks lang? More than. Mga 2 weeks 2 weeks siguro. Pero 2 weeks ding hindi na nagtrabaho. niya. absent. Absent. Grabe. Niya, pag kwarto, Father, pag uli na mo kayo, naghapit na make snacks, ganahan ko kaon jud. So, bumalik yung appetite mo. Balik ka. Ang gana sa pagkain. Just imagine, hindi kumakain for 2 weeks. Inom lang ng inom. Sabi niya, 1 hour matulog, balik inom na naman. Grabe. Pero nalasing ka doon. Anong siya niya. Hindi ka nalasing kahit buong araw ka uminom. Yun ang beyond normal, di ba? And then, dito sa salaysay mo, mayroong pagkakataon na bago ka pa nagtagay, naubos na yung ikaw lang mag-isa. Siguro mag-isa. Naubos na yung, isa lang yung baso na Isa tagay lang mo. baso. Isa lang baso na inom mo, pero yung nasa botilya, naubos na. Mapit na maubos. So dito, malapit na maubos. So, dito ka nagtaka. Yes po. No? Hindi lang ko na ni-mind na lang. So, hindi mo nang iniintindi ito. Oh. Daming botilya, Pero Father. most, Parang Isang sako. sako. Pero sabi niya, isang sako. Hinibra, Inibra. pundador, Akong itotal isang sako. Pundador, tanduay. tanduay, Tanduay, inibra, at yan ang naipay- emperador. emperador. Puro hard. pero hard. Puro hard yung iinumin mo. Parang wine salad. Grabe mga kapatid, no? So, grabe itong pagka-alcoholic, no? At, so, ito yung naobserbahan niya na kasulat dito na dahil inaalay niya yung kaluluwa niya sa demonyo para lang tataas yung buhay ni nanay. Yung pagsasalita mo, nag-invite ka na dun eh. Ini-invite mo na yung demonyo sa buhay mo. Dahil yun, verbal agreement na yun. Mura na siya dito lang. Intention na to, Father, pabukat to, murag na storya na yun ako ni Mami. And then, may panahon pala, 2 times ka nag-attempt ng suicide. Yes po. May bumulong ba sa'yo, no? Yan na po. Na-adjure mo ingon. Anong sabi? So first is, nasa room ako, tapos nag-watch ako ng TV, nag-inom. Tapos naisip ko nga, bakit ako ganito? Lagi nag-inom. Nakita ko yung wire, na, parang attempt na, ay bangan sa liog. So attempt ko, tapos yung TV, sabi, don't do it, don't do it, don't do it. Kaya binatiwan ko yung wire. Umiyak ako, nag-pray ako. Pero may bubulong sa'yo. 2 times na ito. Yun yung first. Pag second, lumabas ako, nag-inom.
Tapos doon din bumalik yung may bakit gano'n ko ganito. Wala ka ng mood, Oo. wala ka ng direksyon. Oo, naglakad ako pupuntang pier. Mm. Tapos sinaharangan ako sa guard. Mm. Saan ka punta? Doon lang, yung sa guard. Ombak ka? Mm. Oo. Sakay tayo tricycle. Ulit Pero uminom ka nun. tapos ako nag-inom. Oo. Ulit ito, sakay tricycle to. Pero may Ako. bubulong sa'yo na Oo. tumalon. Ito nga, dungan to ka, dungan to. Ito May nga. mag-direct sa'yo. Oo, na yung Magpunta ka doon. mag-direct. Parang konsensya mo lang yan. Sabi, pro. May nag-direct sa'yo nga. Ato, naglakaw to pa doon. Ato. Ganon. So, merong panahon pala na iinom ka na hindi mo maalala. Oo. Ang dami ko na palang nainom. Oo, dami Nandito na. sa ano mo. Oo, yan Na- brother. na- Yan yung parang questionable na talaga. Bakit to? Bakit nandito? Isa lang yung ininom ko. Saan maalala ko, half pa lang yung chibas, Pero marami ka. naantok na ako. Kaya natulog ako. Pagising ko, dami ng... Ang dami ng butilya. Oo, may isang chibasa sa pang pondador. Paano to na? Saan ako bumili? Hindi ko maalala talaga saan ako bumili. Bakit naubos ko yung 3 bote? So, Yung tag 1 grabe, no? liter, o sa liter. So, meron palang pagkakataon na mawala ka sa sarili mo. And then, during sa prayer, mga kapatid, doon na. No? Nawala talaga sa sarili niya. So, yun po niya, na-possess talaga siya. No? At, normal kausap before sa prayer, di ba? Nung nag-exercise na ako, nag-deliverance na ako, dahil mabigat yung dito niya. Pero, yung bigat after sa prayer, Nawala. oh, di ba masakit? Hindi lang mabigat. Sabi mo masakit yung likod mo. sakit. Dito. Yes po. Ano yung sakit? I-describe yung sakit. Bugat nga, parang mabigat nga. Mabigat. Sakit lang siya kasi mabigat. Grabe yung Oo. sakit o medium lang yung sakit? Medium no, sakit pero mabigat talaga. Na ma-feel mo siya nga. Pero yung bigat na grabe. Oo, bigat. Yung sakit medium lang. Medium Hindi lang yung masyado. sakit. Oo. Parang na-feel mo nga, masakit masyado kasi mabigat kasi siya eh. Pero after sa prayer, ang bigat at ang sakit na wala. After itong session nga prayer, itong sabi mo nga, mabigat pa rin. After rin, wala. At yung isipan mo ay magulo. Dati. Dati, parang, Disturbed. disturb talaga. Restless. Oo. Pero after sa prayer, Ang bilang gumaan yung feeling ko, parang, wala na yung Magaan parang na. bulong. wala na yung bumubulong. Oo. So, kung yung psychic niya ay open, pero pag uwi nyo sa bahay niyo niya, nag-pray kayo, di ba? Nag-deliverance, no? So, 7 days ba yun, nag-deliverance kayo? So, sa awa ng Diyos, ano yung feeling mo dun sa lugar ninyo, sa bahay mo? Okay naman yung sa Father. Matiwasay na. Tapos, yun lang yung magka-constant prayer may continuous. Palagi pa rin may pumapasok sa isip ko. Pero ngayon, i-restore kumusta niya. na? Okay na. Wala na. Sabi dito, may nikapyot ni mo, may sumabay. Oo. So, feel mo na feel. Oo, Yung parang- bigat pala, may kasama ka. May pinasan mo. Oh. So, dito, so yung prayer na Latin prayer ng simbahan, dun ka grabe yung reaction mo. Yung exorcismus te, grabe. Grabe yung pagsuka. Masakit sa tenga, Father. So, maganda na yung pakiramdam mo after sa pag-uwi mo sa bahay. So, yan po yung at na-process na din yung sa disappropriation. At after this, may isi-share ako sa inyo sa disposition para doubly yung daan, no, after sa ating interview. Dahil patuloy pa tayo mag-observe, no, hanggang continuous din yung grace of perseverance makuha sa buong pamilya, no.
So, yan po at bumalik na siya sa trabaho ngayon, no? Kumusta na ka sa trabaho ngayon? Okay naman, Father ko. So, maganda yun yung tulog mo. Oo, maganda na yung tulog ko. So, dati, hindi sabi mo dito, maganda na yung tulog mo. Mag-wake up ako ng 3 to 3:30 Bigla, may, before. so, may mag-awake sa'yo. Bigla lang ako mag-awake. Bibila lang ka, makagising. Ayun, wala na. Straight na talagang tulog ko. So, ito, nasabi mo na ito, no? So, after na makauwi ka, maganda na yung pakiramdam mo. So, yung joy is from the Holy Spirit, from the sacrament, from the grace of God. Yes po. Pwede ko pa dyan. Wala akong problema. So, grabe yung problema mo na sa kanya. Si nanay, yung kanyang nanay, Noong palagi siyang wala sa sarili. Inom. problema nga eh. Kasi kanang iba ang pakiramdam niya kung kunti lang masuko. Laging galit. So, ngayon, thank you Lord. Kasi Malaki na yung parang improvement. nabunutan ako na. Tinik. Wow. Thank you Lord for this gift of Father Darwin nga inaayos si Clint. So, yan po mga kapatid. Thank you for the gifts of the church. Ito po ay gift sa Panginoon sa simbahan, no? At nakita ko nung pag-react na umiyak kayo dalawa, no? At umiyak sa una, hindi nila mapigilan yung sarili nila dahil meron pala hindi natural at meron na silang ino-order na gamot. At itong gamot na ito galing sa psychiatrist ba ito or psychologist? So, nag-consult na sila ng psychiatrist dahil hindi na po normal. At merong gamot na pangpatigil sa cravings niya. No? Craving. Pero wala ito dito sa Pilipinas. Sigurado ako mahal ito. Oo. So, nandun pa ito sa labas ng bansa. Yes Di ba? po. So, Si Janet nagpa-order na kayo. Pumutanan ni Father. Wala pa siya dito. Wala pa. Pero, ito po yung milagro mga kapatid. Dahil hindi pa siya Pero, sa tansya ko, dahil hindi ito natural itong pangyayari, it is extraordinary, preternatural. Kahit iinom pa siya noon, natural lang, ordinary, kapag ordinary lang yung kanyang cravings, hindi po ito ordinary. Extraordinary po ito, preternatural. So, kaya nga mag-combine yung psychologist, psychiatrist, so medicinal and spiritual. Dahil marami dito, mauubos yung kayamanan ng base sa mga pasyente natin. Pumunta na sila psychologist. So, lahat ng sciences, i-combine natin. Spiritual sciences, medical sciences. Dahil makatulong po ito At ito yung kulang, Nay, dahil focus lang tayo sa medical sciences, no? Psychological sciences, no? At ito yung idagdag natin, yung spiritual sciences. Di ba? At marami tayong pasyente na naobserbahan at naranasan ko, pabalik-balik sa doktor. Dahil yung medical sciences lang Ang spiritual sciences, yung sacrament, spiritual yun no? At biblical. Sabi ni Kristo, kung may sakit kayo, punta kayo sa pare. James chapter 5 verse 14. No? At itong kanyang karanasan ay hindi lang ito ordinaryo ito nung una, ordinaryo, di ba? Sa mga barkada, 13 years old, nadala sa barkada, di ba? At then kalauna naging habit na. At yung habit naging karakter na. So, nung una ordinary, natural. Pero nasakyan nasakyan. At yung pagsaka dahil yung papa din.
Di ba? Lasinggo din si tatay. Palagi nang inom. Oo. Din na-imbibe sa'yo. At plus, barkada pa. At itong, ni Clint, ito yung naranasan ko. Nagsimula sa ordinary experiences, natural experiences, at yung environment, yung tatay ay lasinggo, at yung barkada lasinggo din. No? At naging habit niya at naging karakter. At sa karanasan natin, naging nasasakyan siya. Dahil nag-react. Kung natural lang yun, hindi yun mag-react. Yes po. At nawala siya sa sarili niya. At itong pagkawala niya sa sarili niya, ito yun, possession po ito. Nawala siya. At nakita na may kasama siya. At wala naman siyang kasama. At isa sa mga experience niya dito dito sa narration niya, dahil isasali ko siya sa aklat natin, matatapos this June yung aklat natin, at siguro ma-send natin sa St. Paul's at ma-release this October siguro or September, dahil meron silang sa kanilang exposition ba tawag nun sa Manila, para expose yung mga bagong aklat, this coming September, October. Kaya nga tatapusin ko this June yung aklat natin at isasali ko si Clint, sa narrative at sa mga testimonya, dahil milagro po ngayon, dahil ilang buwan ka na? February, March, April, May. 3 months na. Hindi na siya uminom. And then, patuloy kung meron kang cravings, Wala na. nawala na yung cravings. Wala na. At kung babalik man, so, meron na tayong paraan. Uminom na siya nung Party. May 16. Uminom siya. Oo. May 17. May 17. Mm. May 17. Despedida ni, Despedida ni Clark. Aaron. Hindi ako nakapunta. Oo. Pero, akala ko'y mag-continue. Oo. Naman. Ilang baso? Kamera. Mga 3 glasses na Ano yung... black label. Black label. Oo. Mm. Pero sa ating, pag inom ko, tingin ko, dami, pero bigla na lang umubos. Nagubos. Dali alam ko nahubot. Pero marami kayo uminom. Ah. So, dito, mga kapatid, ito yung malaking milagro. Dahil yung cravings mo, wala na. So, pero obserbahan pa natin ito dahil kapag babalik yung mga dalawang kasama niya na nakita, babalik naman ito, magkulong sa sarili. So, kapag aandar yung kanyang cravings, grabe. So, ipadlock nyo yung gate ninyo para hindi lalabas dahil kusang lalabas ito at bibili ng maraming mga Tago sa ala, kwarto. itago mo. Oo. Kasi alam ko, hindi na ako makalabas ulit. Oh. So, hinahintay Pero ko. hindi mo mapigilan yung cravings mo. Hindi mo makontrol yung cravings mo. Ang isa pa kasi, ganito. Kasi po, yung natapos ko ng mag-withdrawal ako ng alcohol. Parang after 3 months na hindi na ako nakainom or 4 months. Parang may Bubulong na naman. bubulong nga. Masarap pala to yung na-experience ko nga. Sumakit yung likod, Babalik. magsuka-suka. Mm. Parang bubulong na lamig. Ito, lamig. Kung sa'yo, pabalik ko ng inom. So, may bubulong talaga na no? At tempt sa kanya na babalik tayo sa pleasure sa pag-inom. No? Dahil maganda yung sumuka ka, maganda yung ganun, masakit yung likod. So, every time iinom ka, sasakit yung likod mo. After. After. Oo, after. Hindi lang sasakit, bibigat din. Oo. No? So, sa mga alcoholic na bibigat at sasakit yung likod. So, punta na kayo sa office, ha? Dahil yan ang karanasan ni Brother Clint. At may sasakay talaga sa likod niya. May kasama. May kasama, no? So, sa awan ng Diyos, pero obserbahan pa natin dahil 3 months pa. Pero ngayon, 3 months na ngayon, higit na sa 3 months. May bumubulong ba sa'yo? Wala na. So, siguro, magsagawa tayo ng closing the psychic.
i-close natin yung psychic niya, te. So, mag-schedule tayo one of these days, next week siguro, i-close natin yung chakra points niya, 30 chakra points. Dahil, para hindi na babalik. No? So, dito mga kapatid, nakasave po sila dahil, mahal na mahal, sigurado ako mahal na mahal yun. Dahil, yung gamot, dahil galing pa po yan sa ibang bansa. Mahal nga, nandito na eh. Kasi nagplano din sila nga iparehab ako. Nagplano sila na iparehab dahil hindi na natural talaga, hindi na normal. Pero yung rehabilitation ang mahal, di ba? So every month mahal dun, no? Yes ko. Gagasto tayo ng libo-libo dun. Pero sa awa ng Diyos, nakasave si Brother Clint at yung family Ratso dahil alam nyo, may pasyente ako na nirehab dahil hindi siya makatulog. Hindi naman siya drug addict. Pero yung niya, isa itong nurse parokyano ko dati sa Loon. More than 500,000 na, more than half million ng gastos nila. 3 beses na pabalik-balik sa rehab. Dahil para siyang mentally ill. At na sila na bahala dahil walang tulog eh. Walang tulog. Kahit yung pang-inject na high dosage na pangkatulog, wala pa rin. So, nagtaka na yung buong pamilya. So, dinala nila ito dun sa kumbento ko. Sabi niya sa akin, Father, hindi na ito normal. So, gumastos na sila ng 500,000. Hindi na lang more than a year na o almost a year, hindi ako nakalimot, hindi na siya nakatrabaho. Nurse siya sa provincial hospital. At dinala niya dito doon sa kumbento ko. At pagdating na doon sa kumbento, ang nangyari mga kapatid, so pinakumpisal ko siya. At after confession, unwenting, at pinasamba ko sila, the Eucharist. And then nung sinabihan ko, after the sacrament, punta tayo dun sa likod sa sacristy at magsagawa ako ng prayer, ng deliverance. Nandun yung nanay, nandun yung kapatid. Hindi ako nakalimot, 2 lang sila magkapatid. Itong nurse na ito, babae. No? Pero nandala na sa mental hospital rehab talaga. No? At nung nagsimula ako mag-deliverance, grabe, yung babae, lalaki yung boses. Gandun. At yung nanay, tumakbo. na natakot. Yung kapatid, tumakbo. Ako na lang mag-isa at kami na lang 2 na nandun sa Christi. Sinabihan ko na, balik kayo dito. At after dahil nagsagawa tayo ng series of prayer at hindi ko pa alam ano yung gagawin dahil bago pa ako nun. Pero despite na bago pa ako nun, na-amaze yung buong pamilya. Ang sarap ng tulog niya. Wala na bang ini-inject na sleeping pills, sleeping substance. At sabi ng nanay, Father, holy water lang. Oil lang ang hindi naman expensive yung oil, hindi naman expensive yung salt. At ito ngayon bumalik na siya sa trabaho. At nandun na sa labas ng bansa, no? So dito sabi niya, Father, kung nauna lang kami dito, na-save sana yung gastos namin. So ngayon bro, nakasave ka. Nakasave. So, for the glory of God, no? And then ngayon ay solemnity sa Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dapat tayo magpasalamat sa doble yung pasalamat natin sa Diyos, no? Si nanay ay nabunutan ng tinik. At ngayon ay masayang-masaya na dahil alam na nila paano kung magharas man yung demonyo, dahil yung demonyo, sabi ni Kristo, lalayas yon. Yung isang demonyo lalayas. At hahanap ng ilang demonyo
magpatulong siya at babalik. No? So, babalik yun. So yung rule of life natin ay patuloy, parang hindi na siya makabalik. At yung taong iyon, dudubli yung lakas kapag babalik na hanap siya ng 7 espiritu at babalik siya sa tao. Yung tao ay dudubli yung kasamaan, dudubli yung bisyo niya. Dahil, bakit nakabalik? Yun ang tanong. Dahil hindi siya consistent sa pagsunod sa aral ng Diyos. So ngayon, be consistent. Huwag magkumpiyansa. Then nakatingin yung demonyo. Kailan siya makakita ng butas? At kung makakita siya ng butas, base sa experience, base sa salita ng Diyos, dudubli yung lakas. Dudubli. So, ang pwersa, 2 lang. Yung isa ay magpatulong ng 7, hindi 2, hindi 14 yung pabalik. At dudubli, hindi na 2 weeks, 1 month na, 3 months na, iinom. So, ngayon, ang gagawin natin, let us guard our soul. I-guard natin through the sanctifying grace. So, every month mag-receive ng confession, no? Every day ako mag-deliverance sa kwarto ko, yung page 81. So before ka matulog, yung page 81, in the name of Jesus of Nazareth, through his tremendous powers, God, page 81 sa I command the spirit of addiction of wine to depart from my room and fill me with your presence, love, and send me your Holy Spirit, send me my guardian angel, send me Saint Michael, Raphael, and Gabriel. Na? So yun, bago ka matulog, short form lang na prayer, and then rosary, and then the Eucharist. No? So, wag magkumpiyansa ha, dahil 3 months na tayo, paabutin pa natin ito ng 1 year hanggang sa katapusan ng ating buhay. Bro, Amen. ano yung mensahe mo sa mga katulad mo na nag-struggle, katulad ng struggle ng wine? Ano yung mensahe mo sa kanila? Yes po, katong nag-struggle ko nga gusto na mag-bag-o, labi na sa nakamatikon, hindi ko sila nga maglahi na sila lang mga pagbisyo, dili lang sa inom, pagsugal, tanan pamamaye, nga matingalan na mo nga ngano, wala dyan mo kabag-o sa iyong kagalingon. So, mudungog mo ni Father Darwin kay aron makuan mo nga murag nanan dyan ay lahi nga hinsabay. Pra na ako, pila ka tuig dyan ako antos, nagkuan dyan ko, kanang experiment ka, trial and error, wala dyan ko nahimo. Diri na dyan sa Ministry of Saint Michael Archangel, diri na dyan ko na bago. Limpyo na akong una-una, wala na dyan Control. Control na. Wala na dyan magkuan, maghunghunga. Laag ito, inom ito. Muna to. So, na-shock yung mga kaibigan mo? Oo, katos lang, ito akong gawas kay, yung dugay, kita ninyo. Nimo, ito gawas? Tara makusbay. Kaya wala na nilang laag lagi. So, ikaw, te, anong realization mo ngayon sa grabing milagro sa buhay ng asawa mo? Mensahe mo din sa mga asawa? Yeah, thankful kaayo mi, especially to the Lord Almighty for guiding us, and especially also to Father Darwin for being the instrument of healing sa akong bana. So, struggle jud kay ni namo, labi na nako as a wife, kay dili lalim ko alcoholic imong bana. Dayon, mo trabaho ka nga way tog, labi na moabot sa point nga kanang straight nga 2 weeks. So, ana. So, ingon ko, kanusa pa man ni Ilang taon na kayo nagsama? Kuan mi Father, 22 years. So, 20 years ka na nagsuffer? Kanya ang suffering burden jud siya, murag ko mao man tingali ni imong gihatag nga cross nako. Dayon, makaya ka nako ni
mulakaw na lang ka ko kay di kaya pero maluoy pud ka kay na mga bata pero ikaw mao man ni imong giparis nako so imo man igatag nga cross so ako ni accept so mo to ako kay pasalamat salamat jud kay Lord kay gi-guide mi nimo nya kanang wala ra pud nag ang mga sacrifices amo ra pud gihapon nakita kay finally naagid may improvement ka nakita. Salamat kay Lord. Thank you kay Father Darwin. Salamat sa Panginoon at salamat din sa ministry ni Kristo na iniwan niya, no, sa atin. To God be the glory. So, kay Kristo dahil nagtatag siya ng simbahan at iniwan niya as a gift itong mga ministry ito. Si Nanay, ano mensahe mo sa mga nanay na may anak na lasinggo? Ang akong una sa tanan, nagpasalamat ko sa Diyos o kay Father Darwin nga ang problema sa akong anak nga grabe na mo siya palahupog sayon ka o duha ka semana hantod magtulog ka semana na tong mga last nga January tulog ka semana maka February nga duha ka semana wala ko makagwanta kay mo absent ang puko o wan kay gusto lagi na nga wala ko nahimo so murag daan naman tong hanggi schedule nga ari ni Father Darwin dod aron masolbad ang problema sa kuan kay murag something wrong mura o spiritual ang naay problema so Lord thank you unya sa mga ginikanan ang importante gyud support sa inyong anak love and care. So, maraming salamat, Nanay. Anong pangalan mo, Nay? Nanay Bless. Nanay Bless, nakaiyak siya sa tuwa dahil sa milagro at sa ginawa ng Panginoon sa pamilya nila. At yan po mga kapatid, hindi tayo mawalan ng pag-asa. At hindi tayo mawalan ng pananampalataya at hindi tayo mawalan ng pag-ibig. Dahil sabi ni Nanay, support sa mga anak ninyo. Yan ang kinakailangan para mabago ang bawat isa sa atin. At maraming salamat sa inyo, Ratso family. At yan po yung testimonya na maka-inspire sa ating lahat. No? So, 23 years na suffering and then ngayon, no? The liberation, no? Dahil si Clint ay may pagkakataon, may moment na total possession talaga, na sinasapian talaga ng mga espiritu tunto. Hindi na Espiritu Santo, mga kapatid. Pero sasamahan pa natin sila dahil sagawa pa tayo ng follow-up, check-up. Para tuloy-tuloy na at hindi na ito babalik itong dalawang espiritong ito na laging sumasama sa kanya. At hindi na siya mag-isa lang uminom. 3 sila. Kaya pala itong observation niya na isang baso pa yung nainom niya, halos naubos na yung botelya ng emperador. So nagtaka siya, hindi lang ito isang beses, bro. Marami po. Marang beses ito na observe mo. Hindi na lang ako nag-mind. At ito po ay nakita din sa tindera. Yung tindera ay may third eye. At malaki at maliit yung kasama mo, no? At dito po at naalala ko din yung isang possessed na ine-exercise namin. At yung tatay niya dito sa likod, lasinggo yung tatay eh. Sabi ng mga demonyo, nakapasok sa anak niya, 17 demons nakapasok sa anak niya, taga Cortez, na-liberate na din. So, anong nangyari, tinuro yung tatay. Alam mo ba, pinangalanan yung tatay. Sabi ng demonyo, kapag malasing ka, mawala ka sa sarili mo. Alam mo ba, kapag mawala ka sa sarili mo, pumasok na kami sa'yo. At dahil doon, no,
grabe yung pagkabago ng tatay. At na-liberate na po itong 17 years old na binatilyo at reporter na ngayon, no? Dahil Mascom yung kanyang kurso. Mascom yung kanyang kurso. At grabe din. Yeah, hindi na siya nalasing. Kung iinuman, moderation na lang. Hindi na katulad ng dati na mawala siya sa sarili niya. So, nakatulong din yung demonyo pagkatikay sa tatay. So, yan po mga kapatid, no? So, sa sinabi ni Brother Clint na kung hindi nyo na hindi lang ang pag-inom, yung sabi niya, yung pagbabae, hindi nyo makontrol. At yung pagsugal, no? Addict ka na, parang gusto mo nang pumigil pero hindi mo makontrol yung pagpigil. At yung lahat ng mga bisyo po may demonic influence yan. Hindi lahat possess, ha. Hindi katulad ni Brad Kenneth na sinapian talaga. Dahil hindi naman nag-reveal yung mga demonyo, no, sa sarili nila. Pero nawala siya sa sarili niya during sa prayer, no? At hindi lang during sa prayer, during sa pag-inom niya, hindi niya na alam. Ang dami ko na palang nainom. Akala ko isang butilya lang. Dahil may kasama siyang dalawa na taga-tagay niya, hindi lang makikita, no? Pero sa awa ng Diyos, napalayas na po yung dalawang kasama niya sa pag-inom na hindi makikita, invisible person. Pero totoong person sila, ha? Kahit invisible sila, hindi sila idea lang, hindi sila concept lang. Itong mga espiritong ito, they are real person, no? Katulad natin, they have intellect greater than us. They have also their will greater than us because they are angels. So, yung kanilang nature is superior than us. But when we live in grace, we become greater in glory because we receive the grace of God. At yung grace ng Panginoon ay matanggap lang natin sa pamagitan ng sacrament. So, patuloy na mag-receive ng sacrament, Brother Ken, at pangalan mo? Jeanette, at si Nanay Bless. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana po sa araw na ito, pasensya na kayo, dito lang ako nag-live sa cellphone ko dahil nag-update tayo. Yulo Live Dual, sana yung live natin dito sa YouTube natin at sa Facebook, pero i-re-uploadan natin ito para marami pa tayong maabot. At ang Diyos, papuri sa Panginoon at sana po ma-inspire ang mga pari. Wanted exorcist po. Wanted dahil kami dito, apat lang kami active dito sa Diocese of Tagbilaran. Si Father Jupert Oy, Father Randy Alberto, Father Absalon Florinosos at ako. At si Father Absalon na nandyan sa office at ako ang lagi. So, sana po marami pa mga pari. Kahit hindi kayo maging exorcist, may knowledge lang kayo how to do deliverance, no? Yan po yung pangarap ko para marami pa tayong matulungan na mga parokyano natin. Kapag katulad ni Brother Clint, wala silang malapitan. At makasave sila, no? Makasave sila. Maraming mga tao na makasave at makatulong sila sa kapwa nila, sa family nila, lalo-lalo na sa mahirap. At yan po, no? So, marami silang matutulungan. Paano nila makatulong? Naubos sa rehab, no? Paano sila makatulong? Naubos sa gamot nila galing pa sa ibang bansa, di ba? So, yan po, very inspiring po itong storya ni Brother Clint at patuloy pa kaming magsasama sa kanila. At meron pa akong processing after this sa kanila. And then, sa sunod na linggo, mag-closing pa tayo sa chakra points niya. Parang yung bubulong mawala na, no? Sa tuluyan, no? So, yan lang po, mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo at ang kapayapaan ni Kristo laging maghahari
sa isipan at puso natin. At tatapusin natin ito sa isang panalangin, mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Fighty Maria, tatak thee with a humble heart po. God bless.